ito po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito, stand firm for God over everything till the end. Okay, yan po yung ating pag-uusapan. At marami pong ano rito, marami pag-uusapan na kung ano-ano para sa atin, di ba? Babaunin natin pagsulong ng susunod na bagong taon, kung sakali. So, dito sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin yung stand firm sa maraming aspeto nito. Okay, sa 1 Corinthians 15 verse 58 kasi yung text natin. Kaya lang, doon din sa chapter na yon, at pag-uusapan natin yung maraming mga bagay-bagay tungkol sa paano tayo titindig, paano tayo magiging matatag at matibay. So, stand up for God's Word, yan yung isang pag-uusapan natin. Stand on God's Word. Magkaiba po yan. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin. Stand up for God. Magkakaiba yan. Hindi dahil sa, magkakaiba ng prepositions, pero magkakaiba talaga siya. Stand up for others, yan yung ibig sabihin ng stand firm. Stand up with God. Stand up for righteousness. Okay? Stand up for true freedom. Stand up against the flesh, syempre. Yung panghuli, stand up in hope. Okay, yun yung pag-uusapan natin. Sana matapos natin dito ng mga 3 oras kasi kakain pa tayo ng lunch. Pero hindi, baka hindi naman naabot to. Okay, so, North Caloocan, handa na ba kayo? Yes! Ayun, no? Parang party-party na tayo. So, stand firm for God over everything till the end. Okay? Para sa Diyos, kaya nating isuko ang lahat. Kasi kahit buhay nga, di ba? Para sa Kanya lahat. Hanggang sa huli. At ito, medyo ideal lang siya na Christian purpose, Christian goal, na for God over everything till the end. Di ba? For His glory, parang ganyan. Pero sa totoo lang, ito yung nilalaman ng scriptures. Ito yung layunin ng ating kaligtasan. Ito yung layunin ng ating pagkalikha. Diba? Para sa Kanya tayo at hindi siya para sa atin. Okay? Sa isang banda. So maraming mga scriptures tungkol na, pero hindi natin titingnan ngayong araw na ito. Pero pag-usapan natin ay paano ba maging matatag at maging matibay sa ating paglalakad para sa Panginoon. Hindi lamang para sa mga sarili natin, para sa mga minamahal natin, para sa mga mahal natin, mga bagay, pero para sa Panginoon. Yung ating text ay sa 1 Corinthians 15 verse 58. Sabi niya dito, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Magsitibay. Huwag manghina sa inyong pananampalataya, magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam niyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Masyadong hinog. Okay, busog na busog itong verse na to. Na madaming pwedeng pag-usapan tungkol dyan. Kaya ang dami-dami natin pag-uusapan ngayong araw na ito. So, magpakatatag daw tayo, mga minamahal. Okay? Ibig sabihin, maraming mga bagay na pagdadaanan tayo. Na pwedeng igupo tayo, di ba? Lumpuhin tayo, okay naman gawin tayong, paralyze, kung sakali. O kaya naman, bumagsak, di ba, kung sakali. Kaya lang, nandito yung magandang panghuling marinig natin. Kasi ito yung last natin, di ba, na Sunday. Kailan yung susunod na Sunday natin? January na. Okay, January na. So, yun, magpakatatag tayo at going forward, yun yung ating babaunin na mensahe. Okay, so ilan sa mga mahalaga na sinabi niya rito, huwag manghina sa inyong pananampalataya. Kasi dapat doon tayo malakas. Dapat doon tayo matatag. Diba? Hindi ito physical, isa siyang spiritual na katatagan o steadfastness. Diba? Hindi tayo babagsak, hindi tayo matutumba, tulad ng sinasabi ni Sister Neri. Kaya lang, yung ini-insinuate dito, kanyang pinapahiwatig, merong mga chances, may mga opportunities na talagang gusto kang pabagsakin ng trial, gusto kang pabagsakin ng buhay dito sa mundo, ng kaaway, di ba, ng sarili mo, di ba? Pero yung pananampalataya natin dapat malakas. Doon tayo huhugot di ba? Hindi lang tayo trusting the process, but trusting our God. Okay, at yung pananampalataya na ito yung gustong tanggalin sa atin ng kaaway. Ito yung gustong tumigil sa atin kung sakali. Kasi pag tumigil yan, hindi na tayo matatag. Hindi lang yun, babagsak ka na. Hindi lang yun, titigil ka na. Diba? At tayo ay magpapatuloy kasi tayo ay magpapalakas sa ating pananampalataya. Mamaya titignan natin kung ano yung mga aspeto mo. Tapos magpakasipag daw tayo sa gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. May gawain So, hindi lamang tayo magpapakatatag personally para sa ating mga sariling kapakanan. Kung malakas yung pananampalataya ko, matibay yung pananampalataya ko, kaya ko lahat. Para sa aking kapakanan lang ba?
Pero sabi niya dito, para sa ating gawain. Kasi may binigay yung Panginoon sa atin eh. Baka hindi natin alam. Or gusto nating marinig ulit, mapaalalahanan tayo na commission tayo na gumawa ng isang bagay. Actually, napakahalagang gawain yun. Mas mahalaga pa siya sa worship, mas mahalaga pa siya sa fellowship, mas mahalaga pa siya sa reading the Bible, o kaya yung pagpunta natin sa mga meeting na katulad nito. Mas mahalaga pa siya. Kasi tungkol yun sa pagliligtas eh. Diba? Ito yung gawain na binigay sa atin. At yung matatag lang yung makakagawa nito. Hindi lang magagawa, sila lang. Sila lang yung magiging masipag sa pag yung mga matatatag, yung mga pananampalataya na meron sila, sila ay magkakasisipag din. At sila yung hindi nakakalimot na hindi sayang yung ginagawa nila. Ano mang bagay na binis natin, ano mang bagay na sa palagay natin, na lost na natin, di ba? Time, treasure, talent, na ibinigay natin simula nung naglakad tayo sa Panginoon. Hindi tayo lugi, hindi tayo isang bagay, isang araw, parang pupulutin tayo sa wala. Di ba? Kasi accounted lahat yun eh. Accounted for ng Panginoon. Diba? So, alam niya lahat yung mga nagpagalan natin, pinagpaguran natin, alam niya lahat yung mga iniyak natin. Actually, sabi nga niya sa scriptures, diba, sa Psalms, meron siyang lalagyan ng, may buting lalagyan siya ng mga pag-iyak mo. Sabi niya sa Proverbs, meron siyang malaking mangkok doon na lalagyan ng mga dasal natin. Diba? Either sa palagay natin, ito ay hindi sinagot, o sinagot ng iba, o sinagot ng mali. Kasi minsan meron tayong mga assumptions, eh. Diba? Meron tayong mga expectations. Pero, nevertheless, meron siyang lalagyan ng lahat ng ito. Kahit fellowship natin, sinusulat. Diba sabi sa Malakay? Diba sinusulat niya, mayroong libro na sinusulat yung mga fellowship ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi masasayang kung yung lahat ng mga aspetong ito ng buhay natin ay magiging memorable isang araw kasi tila baga recorded siya. Diba, ikaw mismo, mahalaga ka sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin nakaka-apekto hindi sa kanyang magiging God, pero napapansin niya. Diba? Kasi tayo ay kanyang iniligtas. Diba? Hindi masasayang ikaw. Hindi masasayang lahat ng kung ano yung ibinis na meron tayo. So, walang lugi kung sakali. Okay? Aalagaan niya tayo, ililigtas niya tayo, protection niya tayo, pero higit sa lahat, walang masasayang sa ginagawa natin. So, ang kinakailangan natin gawin is stand firm habang nabubuhay tayo. Kasi pag buhay ka, kinakailangan mong magpatuloy na ligtas. At mayroong ayaw na ligtas tayo. Okay, kaya dapat magpatuloy tayo, pero dapat nagpapatuloy tayo matatag. Okay, dapat nagpapatuloy tayo na, sabi ni Sister Nery, lumalaban. Okay? Stand up for God's Word. Ito yung isa sa mga, dito tayo magpapakalakas kung sakali. Okay? Yung tayo manindigan para sa salita ng Diyos. Maninindigan tayo for God's Word. Yung mundo natin ay, hindi na siya naniniwala sa God. Hindi na siya naniniwala sa Scripture, sa Word of God. Mas madalas, imbis na sampalatayanan yung Word of God, ay kini-question. Diba? Mas maraming doubters kaysa believers sa mundo na meron tayo. Yung ating Christianismo even ay counterculture, kontrakultura siya. Okay? Hindi siya yung umaayon dun sa majority, umaayon sa mainstream, kundi sa lunga. Nandito yung kinakailangan ng katatagan kung sakali. Okay? Paano tayo magiging matatag? Pinapaalala sa atin ng doon mismo dito sa chapter. Doon tayo kukuha ng konti-konti para sa ating discussion. Sabi niya sa verse 1 at saka 2,
Mga kapatid, dahil kung ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindiganan ninyo. Diyan kayo nakatayo. Okay? At sabi niya, sa pamamagitan nito, maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang pinangaral ko, pangahawakan natin. Hindi lang tayo maninindigan, pangahawakan, ano yan, magkaparehong gagawin natin kung tayo ay standing firm. Okay, sabi niya, pangahawakan niyo mabuti ang pinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Malalaman natin na tunay yung pananampalataya kasi pangahawakan natin yung salita ng Panginoon, maninindigan tayo doon. Bakit? Kasi madaming nag-o-oppose eh. Hindi lamang sila hindi naniniwala, hindi lamang sila nagdududa, ino-oppose nila yung Word of God. Okay? So, kapag titingin ka ngayon sa internet, ang dami-daming mga nagsasabi na kung ano-ano. Yung ating holy book, kumpara dun sa mga ibang holy book ng ibang mga religion, yun yung pinaka-inaatak, pinupuna, pinaka-sinisiraan kung sakali. Kinakailangan natin manindigan kung gano'n. Diba? Kasi kahit sino mang tao na merong access sa internet, sa social media, pwede niyang makita yung mga pag-atake na ito. At eventually, kung wala silang pananampalataya, nakukonfirm yung kanilang unbelief. Kapag meron silang mga duda, mas lumalakas yung mga duda nila. Kasi bakit? Mas napupromote yung mga pag-atake dun sa ano natin, dun sa word natin, diba? Sa truth of the word. Mas napupromote yun. Kasi mas maraming nagsasalita eh. Mas maraming nagpo-post ng kung ano-ano at nagdi-discuss ng kung meron tayo. Okay? Yung manindigan ka lang na Christian, trabaho na malaki. Okay? Manindigan ka pa para sa salita niya. Diba? E paano kapag din naman tayo na i-engage yung Word of God sa ibang mga tao? Kasi para sa palagay natin, mayroong gagawa niyan, hindi ako. Well, sasabihin ko sa inyo, going forward sa next year, kinakailangan natin manindigan para sa salita ni God. Kinakailangan mo nang kunin yung part mo sa tinatawag na witnessing. Kasi ilang beses nang isinampal-sampal sa mukha natin na kinakailangan mag-witness. Pero tayo, dahil may pananampalataya tayong hindi totoo, katulad ng sinasabi niya dito, hindi tayo naninindigan. Hindi natin pinangawakan yung Word of God. Pinagdudulan sa atin yung lie, yung doubt, yung unbelief. Tapos nakaganon lang, nakatago yung truth natin. Diba? Wala tayong engagement. Wala man nang maikumpara yung unbeliever sa world. Diba? May alternative ba sa lie? May alternative ba sa doubt? May alternative ba sa unbelief? Wala, kasi yung mga may hawak, wala, hindi tinataas. Hindi sila naninindigan. So, yung verse 8, kung saan natin kinuha yung text natin, ay tila baga nagsimula dito sa 1 Corinthians, dito sa verse 1, at hindi yung sinasabi niya. Diba? Na yung mga maninindigan sila una sa lahat sa salita ni God. So, Ephesians 6 verse 15, mag-witness po tayo. Yun yung ibig sabihin nito. Okay? So, if you are standing firm for God over everything till the end, mag-witness ka. Tanggalin na natin lahat ng mga hiya natin, lahat ng mga takot natin, lahat ng mga pangamba natin. Kasi matagal na tayo na ikinulong ng mga yan, ikinadena ng mga yan, at pinayagan natin sila. Diba? Huwag na nating tanggapin yung rason na kasi wala akong panahon, kasi busy ako, kasi meron akong ganito. Yung pananampalataya natin, fake it na. Dahil pinahintulutan natin eh. Na matagal na panahon, na paniwalaan lahat ng mga bagay na ito. At hindi na tayo manindigan, hindi na pangawakan yung salita ng Panginoon. Wala nang kakampi yung Word of God. Nakakalungkot lang ha. Even sa church. Kasi paglabas ng mga tao sa simbahan, hindi nila kinakampihan yung Word of God. Walang nagsusulong ng Word of God. Sabi dito sa Ephesians 6 verse 15, isuot niyo sa inyong mga paa, di ba? If you are standing firm, you are standing on your feet. At sabi niya dito, isuot niyo sa inyong mga paa ang kahandaan, yung preparedness, pagiging handa upang dalhin yung ebanghelyo ng kapayapaan sa mga taong may pagre-rebellion sa Diyos. Tayo yung magdadala sa kanila ng amnestiya, hindi justice. Yung ibibigay natin sa kanila, kundi amnestiya. Dahil sa biyaya ng Panginoon, mabuting balita, patatawarin ka. Sino magdadala sa kanila? At inisip natin, bakit ang gulo ng mundo? Bakit yung mga tao, mga makukulit, etc. Ito yung sagot sa problema ng sanglibutan. Hindi ang problema ay kahirapan, hindi yung problema ay kawalan ng ganito, kawalan ng ganyan. Hindi, kawalan ng kaligtasan at kawalan relationship sa Diyos. Yun yung problema. Kasi otherwise, kung yung problema natin ay ekonomiya, dapat dumating si Jesus Christ, ekonomista.
economist. Hindi naman siya dumating na economist eh. Kung ang problema natin, siguro magpunta tayo sa buwan, punta tayo sa ibang mga planeta, at doon may mga makukuha tayo, mga katulong sa problema natin dito. Di sana astronomer si Jesus? Hindi. Di ba? Hindi yung sa palagay natin problema ng sanglibutan, yung ipinuntan niya dito para i-solve. Yung problema ng sanglibutan kasi ay hindi ekonomiya, hindi socio-cultural, economic, etc. Sin. Yung problema ng tao ay sin. Yun yung problema natin lahat. Diba? Kung naniniwala lang sana yung sanglibutan at merong magdadala ng salita para maniwala sila, wala eh. Walang sapat eh. Sa CLA North Caloocan, next year ba, tayo ay magiging handa para dalhin yung ebanghelyo ng kapayapaan sa mga lugar, sa mga tao na hindi pa natin sila nakikilala ngayon at napupuntahan ngayon? Otherwise, pag-uusapan lang natin ito ng teorya ulit. At magalit tayo sa ating mga sarili kung mananatili tayo ganito. Diba? Dapat puno na ito eh. Dapat meron na tayong ibang lugar na magdadausan kasi ikaw, tayo hahayo. Diba? Hindi na katulad ng dati. Iyon yung ibig sabihin ng standing firm. Yun yung ibig sabihin ng manindigan at panghawakan natin yung salita ng Panginoon sa pinakamalaya at sa pinakamarami. Diba? Yun yung layunin ng Christ Life Philippines para sa lahat. Okay? Para sa lahat. Pero ayokong umpisa pa lang na parang na tayo, na Porcillo na tayo kaagad, di ba? Ano bang tawag sa Porcillo yung binabalatan? Kompro. Di ba? Wala akong Porcillo dito. Pero may tama, di ba? May tama ba? Yes! Pastor Joey, natutuwa ngayon. Standing on God's Word, pangalawa. Okay? Standing on God's Word. Tayo titindig dun sa mga salita ng Panginoon. Hindi lamang for God's Word, kundi on God's Word. Kasi may mga kalagayan tayo na mahihirap eh. May mga kalagayan tayo na malalaki. Di ba? Kung malaki na halimbawa yung nagdaang 2 years, baka meron pang nag-aantay na mas malaki kung paniniwalaan natin yung salita ni God. Pero, may salita si God sa lahat ng mga kalagayan natin. Maaasahan natin yung Panginoon. Hindi lamang siya na katotohanan, yung pangako niya na totoo. Okay? We can bet on that. Okay? We can count on that. Colossians 1 verse 23. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Okay? Matatag sa pananampalataya, manatiling matapat, at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Meron tayong inaasahan doon sa kaligtasan na meron tayo. Hindi lamang ito nangyari kung kailan nagsisi ka, ikaw ay nanampalataya, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, kapalit ng dami-daming problema. Di ba? Ganito ba yung maligtas? Ganito ba yung nasa Panginoon? Hindi. Sabi niya dito, huwag mong hayaan na mawala ang pag-asang dulot o binigay o dinala ng good news. Kasi yung good news hindi siya tumitigil na good news sa buong buhay natin hanggang sa walang hanggan natin. Ito lang yung good news na kakaiba. Okay, so magpakatatag ka sa pananampalataya, maniwala ka, ibig sabihin, kasi isisway ka ng mga kalagayan na meron ka. Isisway ka ng mga trials na meron tayo, pagsubok na meron tayo, upang mawala yung ating pananaw o kaya paniniwala na si God ay totoo at yung promises niya ay pwede nating asahan o sakali. Merong maraming mga bagay na nakalagay sa salita ni God. At alam mo ang problema ng maraming Christians ngayon, kasi sa palagi nila, okay yung buhay, di ba? Walang problema. Kaya nating mapagtagumpayan lahat sa tulong ng social media or technology or science or medicine, etc. Hindi na natin ini-expect yung miracle na gagawin ng Panginoon. Hindi na natin nakikita yung Panginoon na kumilos ng mga kababalaghan, di ba? Ng mga kamangha-mangha. Hindi na amazing yung God. Kasi ang ginagawa natin ngayon, parang ipinapaliwanag natin siya. Kaya na natin ipaliwanag yung God. Di ba? Pero hindi ganito yung God na to. Meron mas sigit siyang magagawa kaysa sa pwede natin i-expect. At kahit anong kalagayan na meron tayo, despite ng mga kalagayan ito. Di ba? Hindi siguro niya hahatiin ulit yung Red Sea, pero gagawa siya ng mga ganong himala pa rin. Kasi yung Panginoon na ito noon, ngayon at magpakailanman, ay hindi nagbabago. Hindi siya kailanman nagbabago. Kaya kinakailangan natin bisitahin yung salita ng Panginoon. Tingnan ulit natin yung mga kababalaghan na ginawa niya at mithiin natin yun, naisin natin yun.
Yun yung ipakilala natin sa sanglibutan. Otherwise, kaya na lang ipaliwanag lahat sa palagay nila. Di ba? At kapag merong, yung God ay kaya mo nang ipaliwanag yung tungkol sa Kanya, lahat ng tungkol sa Kanya, not only He is not mysterious, hindi na siya misteryoso, hindi na siya may huwaga, kaya mo na siyang ipaliwanag. So, ano pa yung pwedeng, ano yung hindi ko pa pwedeng, kung sakali, ano pa yung hindi lang, naintindihan ko na yung hiwaga niya, kundi, hindi na siya masyadong makapangyarihan sa akin, kaya ko na siyang ipaliwanag. Diba? At ganun yung gusto natin na God. Pero meron siyang mas sigit na magagawa, at yun yung dahilan kung bakit, nung dumating yung Panginoong Jesus, grabe-grabe yung mga himala na ginagawa niya. Okay? At yung mga taong naniwala dito, sila yung mga taong dinala sa lahat ng mga lugar at malayong mga lugar, sa lahat ng uri ng tao yung ebanghelyo ng Panginoon. Yung pinaka-sentro ng ating Christianity ay yung kanyang resurrection. Okay? Yung kanyang resurrection. Maraming tumutulisa sa resurrection ng Panginoon. Pero yun yung dahilan kung bakit yung unang simbahan naging very busy sa witnessing. At kahit anong mangyari sa kanila, okay? Yung nakita nila si Jesus Christ, sila namatay, tapos biglang nabuhay ulit. Ilagay mo yung kalagayan mo sa kanila. Di ba? Meron tayong mga kapatid dito, nakita natin ngayon, buhay, tapos mamaya, patay na siya, tapos sa Miyerkules, naging buhay. Tapos kasama natin sa linggo ulit. Ma-amaze ka eh. Di ba? At araw-araw silang nagmi-meeting, araw-araw silang nagtitake ng communion kasi araw-araw na ipinapaalala sa kanila, ito yung God mo, God of the mysterious, God of the amazing, yung God na meron tayo. Kaya lang kapag hindi natin bibisitahin yung Word of God, at hindi natin maintindihan ulit ito, hindi natin ma-review yung mga bagay-bagay nito, yun yung dahilan kung bakit ang ating Christianity ay, ano lang siya, naka-confine siya sa konting mga disiplina. Pag nagising mo, di ba, unahin mo yung cellphone mo, okay, mag-pray ka ng konti, tapos magbasa ng Bible, tapos alis ka na. At ang pinaka-happening talaga kapag Sunday. Ganun sa Christianity ng karamihan. Tama mali? Tama, di ba? Well, North Caloocan, CLA, going forward, hindi na tayo dapat maging ganun. Hindi na tayo dapat maging ganun next year. Di ba? Dapat yung pananampalataya natin ay matatatag sa mga amazing na pagkilos ng Panginoon, sa mga miraculous at sa mga may hiwagang pagkilos ng Panginoon. I-expect natin yun. Diba? Otherwise, ano pagkakaiba natin dun sa ibang mga tao? Tumanggap lang sila sa pananampalataya pero hindi naman nila i-expect na gumawa si Lord ng makapangyarihan sa mga buhay nila. Sabi sa 2 Corinthians 13 verse 5, suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Examine yourself. Nasa pananampalataya ba kayo? Sabi ni Apostle Paul. Subukin ninyo ang inyong sarili. Kakaiba naman siya, di ba? Bakit mo susubukin yung sarili mo? Di ba ang pagsubok dapat nagagaling sa labas? Pero hindi, ikaw, subukin mo yung sarili mo. Subukin mo kung nasa faith ka. Di ba? Anong ibig sabihin niya, Apostle Paul? Ilagay mo yung sarili mo dun sa mga kalagayan na makita mo na may faith talaga ako. Eh hindi. Ang faith ngayon, sinasabi lang. Naniniwala ako. Ang faith ngayon, ang Christianity ngayon, sinasabi lang. Kasi nag-testimony ka, nakatanggap ako ng Holy Spirit, long time ago. At yun lang yung sa palagay natin. Yun na yun. Yun na yung faith ko. Yun na yung Christianity na meron ako. Ayaw bang masupok eh. Di ba? Nakikita natin yung mga scriptures tungkol kay Job, tungkol sa mga Christians na pinersecute sa Book of Acts, etc. Hindi ako. Wag Lord. Di ba? Magpipray ako ng fathers, yung our Father na sinasabi sa scriptures. Iiwas mo ko dun sa mga temptations, iiwas mo ko dun sa mga evil, etc. Kasi ayoko nun. Pero nandito si Apostle Paul, may faith ka ba? Kasi napapatunayan yung totoong faith na maninindigan at matatag dahil sa mga pagsubok. Kahit may mga pagsubok. Doon siya nakikita, doon siya nagiging tunay. Kasi yun yung apoy na gagawin siyang mas pulido, sabi sa 1 Peter chapter 1. Hindi ba ninyo kinikilala ang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Di ba? Napakadami nung sinasabi ng verse. Baliban na lang kung kayo ay mga itinakwil na. Di ba? Isusugod mo yung sarili mo kasi nasa iyo si Jesus Christ eh. Nasa iyo si Big Brother, no? Sino makakakaya sa iyo? If God before us, who can be against us? At alam natin yung mga verses na to. Di ba? Pero yung taong naninindigan,
yung kanyang pananampalataya ay matatag. Ano man yung pagsubok na kanyang kaharapin, meron siyang alam, nasa akin si Jesus Christ. Nasa iyo si Jesus Christ. Kaya nga, yun yung sasabihin natin sa mga tao, tumanggap kayo ng Holy Spirit. Kasi yun yung presensya ng Diyos. Diba? Yun yung Espiritu ng Panginoon na available sa atin. Otherwise, malit na mga pagsubok, matutumba na tayo. Hindi na tayo nagiging firm or standing kung sakali. Okay? Stand on God's Word. Kasi yun yung ibig sabihin ng standing firm. Alam natin kung ano yung gamit ng Word of God. Hindi lamang para tayo ay mapanatag kapag wala tayong kapayapaan. Hindi, para makakita tayo ng pagkilos ng Panginoon na hindi pa natin nakikita. At dahil doon, God is amazing sa gitna natin. Okay? At hindi mo yun i-atras at sa anumang laban kung nakikita natin ito. Stand up for God. Okay? 1 Corinthians 15 verse 58, kanina magpakatatag kayo, huwag manghina sa inyong pananampalataya. Okay? Yun yung ating pinag-uusapan. Sa 16 verse 13, magbantay kayo, tumayo kayong matatag sa pananampalataya. Maging matapang kayo, magpakalakas kayo. Ano yung iba pa na pwede nating gamitin yung maging matatag tayo sa pananampalataya, manindigan tayo. Hindi lamang yung salita ng Panginoon, kundi yung God mismo yung under attack. Under attack yung God natin. Okay? At sabi nila, yung witnessing ay hindi lamang sasabihin natin yung mabuting balita ng kaligtasan, kundi sagutin natin yung question tungkol sa God na ito. At hindi prepared yung madaming Christians tungkol dito. Yung mga questions about God, about the Bible, about yung faith na Christianity, hindi natin alam. Di ba? Kasi ang na-memorize natin, Acts 2:38. Hindi natin binamalit yung Acts 2:38 kasi Word of God yun. Pero hindi lamang yun yung mga bagay na kinakailangan natin kung sakali. Kasi kapag hindi natin alam kung ano yung mga sagot ng mga current na mga tanong, isang araw magiging mapagduda na rin tayo. Kasi baka totoo sila. Baka totoo yung kanilang sinasabi. Baka yung question nila talaga ay nagmamatter at yun talaga yung totoo. Di ba? Wala talagang ganito, hindi talaga totoo yung ganyan. Meron tayo dapat pagtatanggol. Hindi lamang na pananampalataya natin kundi yung God na tinutulig sa nila. Okay? Meron tayong theodicy na tinatawag. Ito ay defense of God. Hindi naman sa dahil kailangan ni God na i-depensa, dahil hindi niya kayang i-depensa yung sarili niya, mahina siyang God. Hindi. Pero tayo yung katawan ng Panginoon. Di ba? Tayo yung, kung sakali, yung physical representation niya, kung sakali para sagutin mo ano man yung question na meron. Yung generation na ito, yung mundo na kinalalagyan natin. At kinakailangan natin matatag sa pananampalataya. Diba? Kinakailangan natin yung faith na ito, i-engage mo talaga siya. Hindi lamang yung mamimili ka kung sakali na kakausapin o mamimili ka ng mga taong lalapitan o yung mga pakikipag-usap na okay lang kung sakali. Okay? Meron akong pinapanood nung nakaraan tungkol sa debate ng isang atheist at saka Christian, tungkol sa debate ng isang Christian at saka isang Muslim. Nakakapanood naman kayo ng gano'n. Okay, at makikita mo kung gaano kalalalim silang mag-isip yung mga kaaway ng pananampalataya natin. At madalas ang tinutulig sa atin yung God na meron tayo. Si Jesus Christ na nagkatawang tao. I mean, kinakailangan natin magkaroon ng sagot sa mga question na ito. Otherwise, yung mga tao mananatili silang hindi maniniwala, unbelievers, o kaya naman, mapupunta doon yung mga tao na nakikinig, o kaya yung mga osyoso kung sakali. At madalas, ito yung inuulit nila, recycled na mga questions. Hindi na mga personal questions, kundi recycled na mga questions dahil galing dito sa mga debates na ganito. Hindi mo pa nararanasan kasi baka hindi ka nakikipag-usap sa mga tao. Hindi mo pa narinig yung mga questions kasi baka nga hindi mo ginagawa yung dapat natin gawin kung sakali. Diba? Kaya hindi natin alam na, yung pakikipag-usap sa mga tao is standing up for God din. Hindi lamang standing up for the truth na tinutulig sa nila, kundi yung pinanggalingan niya at yun ay yung Diyos na meron tayo. Okay? Kasi ito yung mga bagay-bagay na dapat tayo maging matatag. O kaya naman dapat tayo maging matitibay. Tungkol dito lahat itong standing firm na pinag-uusapan natin. Next is standing up for others. Para sa kapatiran. Para sa ibang mga tao. Meron tayong calling. Diba? Magpakatatag.
So, yung pagiging matatag natin, hindi lamang para sa sarili natin, hindi lamang para sa calling natin, Christian calling natin, kundi para sa mga kapatid natin, sa mga kasama natin, immediate na family na meron tayo. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay merong kinalaman or meron silang effect, direct effect sa mga tao. Lalo-lalo na sa church. Diba? Nire-represent natin yung Christ-like. Nire-represent natin masigit yung katawan ng Panginoon, yung body of Christ. 2 Corinthians 1 verse 24, hindi namin hinahangad na mamuno sa inyong pananampalataya, sabi ni Apostle Paul. Kasi yun yung kanilang pananaw. Sa unang sinulat niya, sa 1 Corinthians 1, kanyang nirebuke sila doon. Di ba? So itong pangalawang sulat niya sa 2 Corinthians, sabi niya, hindi namin hinahangad na mamuno sa inyong pananampalataya. Sa halip kami ay kapwa ninyo manggagawa para sa inyong kagalakan. Ito ay upang kayo ay maging matatag sa inyong pananampalataya. Sabi niya, ako ay helpers of your faith. Hindi ako kalaban, di ba, sa isang banda, kung bakit narinig niyo yung mga bagay na sinabi ko sa inyo dun sa unang sulat ko sa 1 Corinthians. Pero sabi niya, ito yung pananaw nila kasi. Di ba, bakit tayo tinutuligsa ni Paul? Bakit tayo sinasabi ng kung ano ni Apostle Paul kung sakali? Kasama niyo akong manggagawa, sabi ni Apostle Paul, hindi tayo magkaaway, tayo ay magkakampi. Kaya lang, kinakailangan nating magpalakasan, kinakailangan nating kung sakali mag-encourage sa isa't isa, kaya naman, ituwid natin yung isa't isa kung kinakailangan. Kailangan natin yun. Diba? Hindi natin gugustuhin, siyempre, na ma-review. Pero kung meron talagang mali sa mga natin, paglalakad natin, meron talagang ipupoint out sa atin at clearing talaga yun, at alam natin, totoo yan. Tatanggapin mo yun as Christian. Okay? Tatanggapin mo yun at gawain natin yun para sa kapatiran. Hindi natin ito i-atras, hindi natin pipigilan yung mga bagay na ito kasi baka magtampo eh. O kaya lang baka tumigil na sila sa pag-attend. Pero nagpapatuloy sila sa mali. At hindi siya tama. Going forward, yun yung pinakamalaki na dahilan o dahilan natin kung sakali kung bakit tayo part ng church. Kasi meron tayong palakasan at meron tayong encouragement at meron tayong pagtutuwid sa isa't isa. Sa Matthew 12 verse 25, sabi ni Jesus dito, ang bawat paghaharing nagkakabahabahagi o kaharian na nagkakabahabahagi sa kanilang sarili ay mawawasak. Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahabahagi sa kanilang sarili ay hindi makakatayo. Okay? So, alagaan natin yung pagkakaisa ng church. Pero, huwag nating baliwalain yung mga masamang mga bagay na nangyayari, ugali, paggawa, kasalanan. Huwag nating isasantabi yun. Dahil gusto lang natin maging united yung simbahan natin. Diba? Maging united tayo sa isang malusog, sa isang matapat, diba? Sa isang nagpapatuloy na Christianity sa loob. Kasi otherwise, yung bahay natin, ganda-ganda, di ba? Magkakasama tayo. Pero inaanay na yung loob natin. At sabi niya, doon babagsak yung bahay. Hindi mo kinakailangan ng malakas na diablo, hindi mo kinakailangan ng libu-libong pipersecute sa simbahan para bumagsak yung simbahan. Ang kinakailangan mo lang ay hindi nagkakaisa sa loob. Ang kinakailangan mo lang ay magpapatuloy yung anay sa loob. At hindi natin papayagan. Papayagan niyo ba na gano'n? Diba sa labas, maganda yung bahay, pero sa loob, ngat-ngat. At tayo yung building. Kasi hindi lamang tayo yung body of Christ, we're the temple of the Lord. So alagaan natin yung mga sarili natin. Hindi lamang alagaan natin yung relationship natin, alagaan natin yung mga sarili natin. Kasi meron kang effect sa iba. Sino ka pa man, babae, lalaki, matanda, bata, meron tayong effect sa isa't isa. Kapag masaya ka, masaya kami. Kapag nagtatagumpay ka, parang proud, di ba? Winner tayong lahat. Kasi merong spirit na parang gano'n, may diwa na gano'n. Proud tayo sa isa't isa kasi na-overcome natin. Kasi nagiging champion tayo ng mga kalagayan natin. Pero kapag sumubsub yung isa, gano'n din, naapektuhan tayo. Di ba? May ingron ka na ba? Nakasubukan nyo magkaroon ng ingron? Pangit yung example ko, pero ingron yung naisip ko bigla. Maliit lang yun, di ba, Sister Neri? Pag hindi matanggal yun, hindi ka makakatulog. Dahil lang pag naglalakad ka na sagi, para makikita mo kagad, nagliwanag, parang, ito na ba yung Lord? Di ba?
Kasi sabi nila di ba? Sakit ng kalingkingan, damdaman ang buong katawan. Tama yan, Brother Bunny, di ba? Nakaka-apekto ka sa isa't isa. Okay? At nagmamatter ka kasi, kaya ka nakaka-apekto. Ikaw ay mahalaga kasi sa loob, kaya nakaka-apekto ka. Kapag may problema ka, tapos nagpatuloy na problematic ka, nakaka-apekto ka sa pangkalahatan. Okay? At hindi tayo nagiging united kung hindi natin susolusyonan yung mga issues na yun. May sakit yung isang kapatid natin, may sakit yung dalawang kapatid natin. Mag-uuri ka. Diba? Sa anumang paraan, mag-care ka. Okay? Philippians 1 verse 27, kinakailangan mamuhay kayong karapat-dapat sa Ebanghelyo. Live according to the gospel. Karapat-dapat sa Ebanghelyo. Yung pamumuhay natin dapat. Upang, kung ako ay pumunta riyan at makita kayo o hindi man ay makabalita ako ng patungkol sa inyo, kayo ay nananatiling matatag. Nadudulit yung term, mananatiling matatag, di ba? Nagpo-continue na steadfast. Sa isang spirito, sa isang isipan, at sama-sama, ibinagtatanggol ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Di pa tayo maalis sa pananampalataya, yung magpakatatag tayo sa pananampalataya. Pero ito yung sinasabi niya collectively. Okay? Yung ating pagkakaisa, di ba? Yung ating pagiging nagpa-participate, nagko-cooperate, na diwa na meron tayo. Di lamang kapag mayroong kasayahan, di lamang kapag mayroong gawain, kapag mayroong problema at mga issues. Kahit personal issues kung sakali. At meron tayong magagawa, di ba? Aside from being prayerful sa mga kapatid natin, di ba? Nandito tayo para mag-advise, nandito tayo para mag-encourage, etc. etc. Gawin natin yung ating magagawa. Sana mga para. Magkaroon tayo ng ganitong kaisipan. Kasi ang ibig sabihin nito, tayo ay namubuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Kasi mayroong isang buhay na hindi karapat-dapat sa Ebanghelyo. Yung walang pakialam kung anong nangyayari sa simbahan. Walang pakialam sa kung anong nangyayari sa kapatid. Wala. Pag ganoon daw, hindi tayo namumuhay na karapat-dapat. Okay, bakit ka pa hangit no? Parang, anong kwenta, di ba? Anong kwenta nung sinasabi natin, kung sakali, di ba? Ipamuhay natin siya. Ipagtanggol natin yung pananampalataya. Church, ng kapatid natin. Magtulungan tayo kung sakali, di ba? So, stand up for others. 1 Thessalonians 3 verse 8, sa ngayon kami ay nabubuhay kung matibay kayong tumatayo sa Panginoon. Anong ibig sabihin niya, Pastor Paul? We live kasi kayo ay matibay na tumatayo sa Panginoon. Kasi kapag na-overcome ng isang kapatid yung kanyang trials, na-overcome ng isang kapatid yung kanyang pinagdadaanan, yung kanyang kalagayan, ano man yung mangyari, nagbibigay yun ng kasayahan sa atin. Actually, before yung verse 8, yung verse 7, sinasabi niya, Pastor Paul, ang dami-dami nilang trials, ang dami-dami nilang kahirapan, etc. Pero ganun pa man, sila ay nag-i-encourage sa mga kapatid, i-encourage nila yung simbahan. At sabi niya, nabubuhay kami kung matibay kayo tumatayo. Pag nakita namin na kayo ay nakakabangon sa mga kalagayan ninyo, nakaka-overcome sa inyong mga trials at mga problema, buhay yun sa amin. Nai-encourage kami doon. Siguro hindi natin napapansin yun, pero may mga tao na ganun yung effect mo sa kanila. Lalo na sa mga leaders na meron tayo. Kasi gusto ng mga leaders, hindi ka lamang nandito, nakakapagtagumpay ka. You're giving glory to God. Diba? Ikaw ay gumagawa sa Panginoon. Ikaw ay nagtatagumpay sa mga trials at kalagayan mo. Yun yung gusto ng mga leaders natin. Or lahat tayo, yun yung ginugusto natin dapat sa isa't isa. Diba? Tayo ay buhay. Kasi bakit? Nagtatagumpay yung mga kapatid natin. Nagbibigay yun ng life sa atin. Additional kung sakali sa bawat isa sa atin. Diba? Di ba ganun yun? Diba nakikita natin yung mga kapatid natin nagsasaya sila despite ng mga kalagayan nila, na-overcome nila yung mga kalagayan na gaano man kalalaki at anong ginagawa nun sa atin. Diba? Pag nakakarinig tayo dito ng testimony tungkol sa pag-overcome ng isang sickness or disease, di ba tayo ay nagsasaya dahil nakikita natin, uy, buti na lang yung kapatid natin ganito, etc. etc. Ganun yung effect mo sa isa't isa. Paano kapag yung problema magpapatuloy? Anong effect nun sa isa't isa? Gagawin niyang hindi strong at alive yung simbahan. Gagawin niyang maganoon tayong lahat. Diba? Kasi hindi mo wala sa isip natin yung mga kalagayan ng mga kapatid na meron tayo. So, standing up for others. Stand up for others. Lalo-lalo na yung sambahayan ng pananampalataya, sabi ni Paul sa Galatians chapter 6. Kung gagawa ka rin lang ng mabuti, gumawa ka ng mabuti sa sambahayan ng pananampalataya at huwag kang mapagod. Sabi niya, huwag kang mapagod. Kasi yan ay parang binhi na tinatanim mo, isang araw aanihin mo.
Kasi yung mga taong nag-stand up for others, kapag sila naman yung nanghina, meron din tatayo para sa kanila isang araw. Kasi nagtanim ka. Kaya lang, huwag ka lang mag-expect na mayroong dapat sumaklolo sa akin, di ba? Kasi mga labing kayo rito, Christian kayo dito. Sabi niya, Pastor Paul, magtanim ka ng mga bagay na ganito at aanihin mo isang araw. Hindi sayang yung ating pagpapagal kapag ito ay ginugugol din natin para sa kapakanan ng katatagan ng pananampalataya, paglalakad ng mga kapatid natin. At assurance yun na in the future tayo din ay merong tatayo para sa atin, merong tatayo for us. Stand firm. Di ba ito yung pinag-uusapan natin? Maging matatag, maging matibay. Kasi madaming kaliwat kanan, likod, harap, di ba, na gustong magpabagsak sa iyo. O kaya naman, sumira ng kaligtasan na meron ka. Stand firm. Magpatuloy tayong matibay. Makakapagpatuloy lang yung matibay. Di ba? Lalong-lalo sa pananampalataya. Stand up with God. Stand up with God. Parang ganito din yung pinag-usapan natin kanina. Pero yung picture kasi na nakikita ko dito ay yung general na paglalakad natin ay standing up with God. Hindi lamang kapag tinutuligsa yung God natin, theodicy, di ba? We will defend God. Defend natin yung faith about God. Hindi lamang ito yung gusto natin sabihin. Kundi yung buong paglalakad natin na matibay, that in itself is standing up with God. That in itself ay standing firm for God. Okay? Yun yung ating next na pag-uusapan. 1 Corinthians 15 verse 10. Sabi ni Apostle Paul, dahil sa awa ng Diyos sa akin, dahil sa biyaya na meron siya, naging apostol ako. At hindi na sayang ang biyaya ang pinagkaloob niya sa akin dahil higit ako na nagpagal ako kung iahambing sa ibang mga apostol. Hindi siya nagmamalaki. Okay? Pero sinasabi niya yung katotohanan. Kasi sabi niya, bagamat ito sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi sa aking sarili lang. Magmamalaki siya kapag nagagawa ko ng mas malaki, nagagawa ko ng mas madami sa aking sarili. Yun, magmamalaki yun. Pero kapag ang kabig niya, pero hindi sa akin, kundi sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, biyaya ng Diyos at hindi ng aking sarili. Hindi pagmamalaki yun. This is a testimony. Di ba? Na ikaw ay nagpapatuloy dahil si God ay sumasa iyo. Or sumasa Panginoon ka o sa Kanya. So sabi niya, nagpagal ako. Paano tayo makakapagpatuloy halimbawa sa mga trials na meron tayo? Pero higit sa lahat, paano tayo makakapagpatuloy na gagawin yung gawain ng Panginoon? Gagawin yung Christianity, yung pagiging ilaw. Di ba? Yung pagiging lighthouse. Kasi kaya yung picture kanina, lighthouse. Di ba? Warning others. O kaya naman, nagbibigay ng hope sa iba. Kasi may light na makikita sila. Okay? Kahit yun ay pagpapagal. Kasi maririndig ka eh. Okay? Yung Christianity natin, yung buong buhay natin ay totoo yun. Magpapagal ka sa Panginoon. Kasi kopya-kopya yan sa paglalakad ni Jesus Christ kasi pinagpapatuloy natin ang buhay ni Jesus Christ. Diba hindi na tayo nabubuhay kundi si Kristo na yung nabubuhay sa atin? At hindi natin gagawin na in vain yung grasya ng Panginoon, sabi sa Galatians 2 verse 20 at 21. So, ano yung mga experiences natin? Ano yung mga pinagpagalan natin kung sakali? Pagtatapos na ulit yung taon, di ba? Reviewin natin yung mga sarili natin. Look back. Di ba? Look back to learn. Look back to be wizened para mas maging marunong tayo pagsulong no susunod na taon. Upang totoo, as our team today, talagang standing firm tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Diba? Pero, reviewin din natin, ano yung mga sacrifices natin na nagawa? Diba? Ang sacrifices ba natin ay hindi kasi meron ako dapat pupunta ang birthday ngayong Sunday, pero, diba, Lord, dahil sa'yo, pupunta ako sa'yo. Diba? Yung birthday sa kanan lang yan. Yun ba yung mga sacrifices natin? O kaya naman, Lord, lalabas sana ako ngayon. Dalawa lang yung uniform ko, Lord, ha? Okay, pero dahil sa'yo, pupuntahan na lang kita. Okay, nagyayaya sila eh. Sini sana ngayon eh. Kasi, di ba, Sunday ngayon eh, Lord eh. Pero dahil sa'yo, pupuntahan na lang kita. Yun ba yung sacrifice? Yun ba yung ating iniisip na sacrifices natin? Sa araw, pag umabot tayo dun sa Kingdom of God, tapos nagkukwentuhan sila dun ng mga testimony sila, yung mga kapatidan, pinugutan ng ulo, binalatan ng buhay, pinakos sa krus. Anong kwento mo? Hindi ka nakapaglaban ng Sunday kasi wala kang may susuot at wala kang may susuot ng Monday? Yun yung testimony mo? Utang na loob, nakakahiya yung Christ life. Ito yung mga Christ life na Christians, so taga North Caloocan yung mga yan.
Yan yung kanilang mga seryosong mga kalagayan. Yan yung pruweba ng kanilang pagpapagal sa Panginoon. Tama ba yun o may tama yun? Going forward, palitan natin. Palitan natin. Di ba? Tingnan natin yung nakalagay sa scriptures. Hindi ko sinasabi magpabalat ka ng buhay. Wala nang ganun yun. Wala nang ganun ngayon. Pero, sa anumang paraan, stretch mo naman yung sarili mo. Di ba? Sabi natin walang lugi. Pero hindi natin may stretch yung sarili natin. Tutulungan ka ng Panginoon, sabi niya, para sa kapurihan niya. Pero hindi mapupuri yung Panginoon kasi bakit? Paano siya mapupuri sa ganung mga sacrifices? Di ba? Hindi lang siya illogically. Unbiblical siya. Okay, unbiblical siya. Kasi kahit doon sa yung trabaho, gawin mo yan. Boss, kasi naglaba ako kaya 2 Corinthians 1 verse 8 to 9. Sapagkat hindi namin ibig mga kapatid na hindi nyo malaman ang aming mga paghihirap na nangyari sa Asia. Kami ay nabigatan, okay, ng higit sa aming lakas. Okay? Hindi according to our strength, no, beyond our strength. Kaya kami ay nawalan ng pag-asa, maging sa aming buhay. Namiligro yung buhay namin. Ang hatol ng kamatayan ay sa aming mga sarili upang hindi kami magtiwala sa aming sarili. Hanggat kaya mong iligtas yung sarili mo,